Sir Noy, good PM. Nagkamali po sa STC Bank. May maling spelling na surname. Nasend ko na po at hindi napansin. Sana matulungan nyo ako. Kailangan na po ang pera sa Pinas. Please po. Naku, medyo mahirap na po ito mga kabayan. Tatawag na po kayo sa hotline ng STC Bank or kung anong bank apps ang gamit nyo pag nagka problema kayo sa mga katulad nito. Mali sa pangalan para po ma-update. So what's up mga bayan? Ayan, magdidelete po tayo ng beneficiary sa STC Bank apps at saka Bark apps. Sasabay na po natin. Ayan, para maiwasan po natin yung katulad nangyari sa intro kay kabayan na nagkamali po siya sa beneficiary niya na may mali sa pangalan or kahit sa account number. And sa may mga kabayan na may multiple beneficiary, pag marami po kayong beneficiary na meron doon hindi active, pwede nyo na siyang i-delete para maiwasan yung magkamali po kayo ng transfer. Or tips ko lang mga kabayan na basta mag-add po kayo ng beneficiary, sisiguraduhin nyo po lagi yung tama yung spelling ng pangalan nyo at account number po pag bank transfer, tapos mobile wallet, mobile number nyo pag GCash naman. Tapos iingatan nyo rin po pag kasi minsan sa pangalan natin meron pong doon iba-ibang payment option. For example, pangalan natin tapos ang payment option niya is GCash, tapos in-add din natin siya, tapos meron naman ulit pangalan din natin na payment option naman niya ay bank transfer. Yung katulad ko, meron akong tatlong nakaano sa pangalan ko pero ibang payment option, may GCash, may bank transfer at may cash pickup. Kaya or ibang bank account din. Kaya i-double check nyo pag magta-transfer na po kayo. I-click nyo po na yung transfer details bago nyo po siya i-submit para hindi po kayo magkaroon ng problema. So, ayun lang po. Simulan na po natin. Yan, lagi lang po kayo sa STC Bank. Unahin natin yung STC Bank. Ayan sa dashboard. Punta kayong transfers. Alam nyo naman na siguro to pagka sa beneficiary. Ayan yung mga lista ng beneficiary natin. Ito katulad nito, doble na ito. Click nyo yung beneficiary details. Ayan, double check nyo lang kung ano pong beneficiary di-delete nyo. Click nyo itong beneficiary, delete beneficiary yung kulay pula. Tapos ayan, delete beneficiary ulit. Ayan, okay na po siya. Pag lumabas na yun, click nyo na yung done. Tapos i-check nyo ulit kung ano po yung di-delete nyo yung beneficiary naman. Ito katulad nito. Ayan, doble rin po nito eh. Delete beneficiary. Ayan. Pag beneficiaries delete successfully, lumabas, okay na po yan. Ito meron pang isa. Ito sa kasamaan ko to eh. Pinadala niya nakaraan. So di-delete ko na rin. So iba pong apps, depende po hindi pare-parehas ang style or pag-delete. Kanya-kanya pong interface yan. Ayan, ganyan po sa STC Bank. Yan, deleted na po yan yung delete natin na beneficiary. Ito, yan, nire-retain ko yan. So, ganun po sa STC Bank. Punta naman tayo sa Bark. Lagi naman kayo sa Bark app nyo. Dito naman, iba naman siya. Punta naman kayo sa transfer. International transfer. Tapos dito po sa, ayan, list of beneficiary natin. Click nyo yan, view all. Katulad nito, cash pickup, i-delete ko ito. Itong sa pangalan ko. Ayan, sa taas, click nyo naman dito sa kanan yung manage. Tapos, delete beneficiary. Yes nyo lang. Ayan, deleted na po yan. Tapos, check nyo ulit kung ano pa yung i-delete nyo. Saan pa ba? Ito. Ito, di-delete ko rin to. Banco de Oro. Click nyo yung manage ulit. Tapos, delete beneficiary. Yes nyo lang. Doon lang po mag-delete mga kabayan ng beneficiary sa STC Bank at Bark apps. Pag meron po kayong nagkamali sa pag-add nyo ng beneficiary, may mali na, i-delete nyo na po kagad para hindi nyo na po siya matransferan. Mag-ingat po palagi mga kabayan sa paggamit ng online transfer apps. Huwag po kayong magpapaloko sa mga nag-i-scam. Yung OTP, huwag nyo pong bibigay kahit kanina, at saka yung huwag nyo bibigay yung personal at mga bank details nyo. Maraming po salamat.